O alam nyo ba mga kababayan, na mayroon palang 1.4 billion, as in billion per day na spendable ang Marcos administration mga kababayan para labanan ang baha dito sa ating bansa. Hindi milyon mga kababayan kundi bilyones mga kababayan. Pero anong nangyari? Binaha pa rin mga kababayan ang buong bansa, lalong-lalo na ang Kamaynilaan na siyang binuhusan ng 5,500 flood control mga kababayan. Tapos, ang masaklap pa, sa halip na paimbestigahan mga kababayan, itong pinagsasabi nilang pinaggastusan nila ng 1.4 billion per day na 5,500 flood control, ay ang pinapaimbestigahan nila mga kababayan ay ang Dolomite Beach na proyekto ng Duterte administration. Ito naman ngayon ang kanilang kinakalkal mga kababayan para makasuhan na naman siguro si Digong ng graft and corruption ang mga animal. Panoorin niyo po By the way, i-remind lang natin mga kababayan na si Amy ang may sabi nito Naglaan kami na napakalaking halaga. Saglit lang ito galing sa kapatid ng presidente. Abot ng halos 420 billion kung tutiusin. Aabot. Isang taon lang yan Siguro papatak ng 1.4 billion a day. 1.4 billion a day! Diyos ko, Lord. Nakakalulang pera. Tapos binabaha pa rin mga kababayan. Budget sa flood control. Saan napunta lahat yan? Saan napunta? Kasi eto nga, nag-anunsyo ang ating Pangulo na 5,500 ang natapos na irigasyon. Saan kaya yun? Yun ang talagang dapat nating alamin. Bakit ngayon ang Dolomite ang pinag-iinitan mga kababayan? Papaimbestigahan. Samantalang yung 5,500 flood control na 1.4 billion pesos a day. Walang investigasyon. Matagal na to mga kababayan. Last year pa yan. At saan napunta yung pera? Talagang lahat ng basura, nalakap lahat ng kanal, lahat ng... Yan mga kababayan ang problema. Lalong-lalo na dyan sa Kamaynilaan. Bumabaha dahil naklag ang mga kanal. Ang dami-dami yung pera. Kulang lang talaga yan mga kababayan sa Diyan nakaupo sa pwesto. The willpower para magtrabaho at pagserbisyuhan ang taong bayan. Kulang. Mayroong pera, pero ewan na natin saan napupunta ang pera mga kababayan. Hindi trinabaho. Estero, lahat ng drain, sayang lang ang mga floodgate. Meron po tayong magagawa. Tapos mga kababayan, dahil labutata siya sa 5,500 flood control, hindi nila ma-explain mga kababayan kung saan nagamit ang 1.4 billion pesos budget per day na sinasabi ni Amy. Umabot na ang solusyon ni BBM mga kababayan na ipunin ang tubig baha para makaiwas sa baha. Mayroon tayong magagawa. Imbis na bumaha tuwing tag-ulan, ang gagawin natin ay iipunin natin ang tubig para mapakinabangan sa panahon ng tagpuyo. Mayroon kang pera, tapos mag-iipon ka ng tubig baha. Diyos ko, gamitin mo sa tamang paraan, Gustong paimbestigahan sa Kamara ang... And the ridiculous part, mga kababayan, ang Dolomite ang pinag-diskitahan. Sinisi mga kababayan, bakit bumaha ang Kamaynilaan? Hello! Noong panahon ni Tatay Digong, walang baha na ganyan dahil napag-aralan na nila yan mga kababayan mayroong proper na maintenance. Na which is mga kababayan, yan siguro ang nakakaligtaan ngayon dahil ang mga lagusan mga kababayan, baka barado na ng mga basura. Tulad ng sinasabi ni Amy. Dugyot na mga kababayan Puno ng basura. Noong panahon ni dating Pangulong Duterte, may bahabang ganyan. Wala. Isisisi pa sa Dolomite ang mga ungas. At yung Dolomite Beach mga kababayan, portion lang naman yan Kontrobersyal na Dolomite Beach ng Duterte administration. Ito raw kasi ang sanhi ng pagbaha sa may... Dilaw na dilaw ang mga propaganda mga kababayan, Hindi kayo maka-move on sa Dolomite? Propaganda ng mga dilaw. Ayun mga kababayan, nabuhay na naman. May sagot naman ng isang kongresista sa mga nagsasabing pinupolitika lang ang ungas! proyekto. Nasa frontline ng balitang yan. Itong mga hudas sa mga kababayan, sila ang dapat imbestigahan. Nito lang Lunes nang derechang sinisi ng Metropolitan Development. Ang sakit siguro sa kanila mata mga kababayan, ang Dolomite Beach. Hanggang siguro mga kababayan, darating sa punto na tatanggalin nila yung Dolomite Beach. Dahil masakit sa kanilang dibdib mga kababayan ang accomplishment ni Tatay Digong na ganyan. Tapos 300 million mga kababayan lang ang budget niyan. Ang daming napasaya mga kababayan, gumanda, naging tourist spot mga kababayan.
lumago ang Kamaynilaan ng tourism. In return, maraming negosyo ang nag-boom dyan. Masakit sa kanila mata. Ipapatanggal siguro nila yan. Authority ang Dolomite Beach sa lumalalang problema ng lungsod ng Maynila sa pagbaha. Nung ginawa po ang Dolomite Beach, yung tubig at pinadaan po. Oh, ang tanong namin, wala bang ibang lagusan? Tingnan nyo yung ibang lagusan. Noong panahon ni Duterte, mga kababayan, wala namang bahang ganyan. At mayroon kayong budget para sa flood control. Bakit hindi nyo ginamit? Oh, sige, hukayin nyo yung Dolomite para gawing full blast na lang yan pagka ang palaya ninyo. Sa sewerage treatment plant para po paglabas ng tubig ay malinis. Ang naging observation po namin, yun pong sewerage treatment plant, lalong-lalo na pag tag-ulan, ay hindi po kayang i-convey palabas ng Manila Bay. Oh, ang tanong namin, bakit ngayon lang yan nangyari? Dahil sa panahon ninyo, pinabayaan nyo. Mayroon kayong 1.4 billion. Hindi kayo makagawa ng proper drainage. Ang laki naman niyang Manila Bay. Agad, yun pong tubig. Kaya naiipon po. Ito ang dahilan kaya gustong paimbestigahan ni Bicol Saro Party List Representative. Oy, Aimee. Sige, Aimee. Kung mag-iimbestiga ang mga tambalos-los dyan sa Dolomite, ikaw, imbestigahan mo rin yung 5,500 flood control. 1.4 billion per day na sabi mo na proyekto ng iyong kapatid na si BBM. Deddy Ridon, ang kontrobersyal na artificial ang hudas, beach. parang si tambalos-los Sa na lang ang laki inihain ng niyang pisngi. Oh, busog na busog mga kababayan, ano? Number 56 kabilang sa CCSAT Bicol. Oh, taga Bicol na naman kababayan, party list. ang epekto sa kalikasan ng Dolomite Kaya dilaw na dilaw, apekto daw sa kalikasan. Gusto basura, Beach. mga kababayan. Sa ilalim ng Manila Bay Rehabilitation Ibalik ang basura, kagaya naming mga basura. Program ng Department of Environment and Natural Resources Hudas ng mga kababayan. Tsura pa lang. o DNR. Titignan din kung sumailalim ang proyekto sa maayos na pag-aaral tungkol sa pagbaha sa Maynila. Wow! So yung basura na nagkalat doon sa Dolomite dati, mas mabuti. At kung tunay nga ba itong nagpalala sa pagbaha sa lungsod. O wala pa nga silang mga kababayan, Di pa nga nila alam, yan talaga. Hindi yan, mga kababayan. At totoong problema dyan, yung talagang flood control na sinasabi ni BBM na sobrang dami. Yun ang mga palpak, hindi yun gumagana. At tingnan nyo mga drainage dyan, mga kababayan. Puno na yan ng basura. Yan ang dahilan. Noong Dolomite Beach nang nagdaang Duterte administration, kaya tingin ng ilan, baka pinopolitika lang ang proyekto. Pero Talaga? paglilinaw ng ilang kongresista, Wow! Ito na naman, mga kababayan. Ang buhaya din ang tinatanong. What do you expect? We base our Diyos ko. Eto, mga reject, mga kababayan, Itong mga gunggong na to, tapos yung traidor na taga Mindanao din, mga kababayan, si Adyong. Yung mga young guns, mga kababayan, na mga, ang aga-aga, parang mga tambalos-los na din ang mga... and our answers on facts. At saka mga na-conduct na hearings Barabas! and investigations. Ang balbas! Busog na busog din ito, mga kababayan. Hindi politika yun. Manda kayo, mga animal kayo. Sa Dolomite Beach ang tatlong major drainage outfall. Isa na naman ito, di ba? Ito ang kasama-kasama ni Admiral daw, mga kababayan. Wala natin ko ito ba yun, hindi gumawa kayo ng paraan. Yung Dolomite Beach, mga kababayan, maliit na portion lang yan sa Manila Bay. Ang dami pang lagusan. Pinag-iinitan talaga nila. O yung nilalabasan ng tubig mula sa drainage. Ito ang FAURA. Mga kanal, ang mga bunganga nyo. May 1 kilometro ba yung Dolomite Beach? Wala naman. Meters lang yun, mga kababayan. Ang dami pang lagusan yan kung talagang tatrabahuin. Wala namang problema yan nung panahon ni Tatay Digong, mga kababayan. Dahil nung panahon ni Tatay Digong, lahat ng mga kanal pinalinis. Atin na nga yan, resulta na yan ng paglilinis. Mga estero, pinalinis. Ngayon, puno na yan ng basura, kagaya ng basurang Bagoong Pilipinas. At estero San Antonio Abad. Ang resulta nito, mas mataas na baha partikular sa kabaan ng Taft Avenue. Ang DNR naman, bagamat hindi direktang binanggit ang Dolomite Beach, sinabing dapat ibase sa Sige, magkampi-kampi na kayo, mga bangag kayo. ang pag-assess sa sanhi ng pagbaha. Git pa ng ahensya ang pagbabago sa lagay ng... Tanggalin nyo na lang yung, Dolomite dyan. Ibalik na yung mga basura. Sige. Panahon dahil sa climate change ang siyang dahilan kung bakit lumalala But-hurt talaga sila, mga kababayan. ang pagbaha sa Maynila. Ang DPW Natatandaan nyo yung first time na may bagyo, mga kababayan. Nag-abang talaga mga ABS-CBN, GMA, mga News 5 na ma-wash out ang Dolomite.
Mission failed. Oh, pinag-iinitan nila mga kababayan. UH naman gumagawa na raw ng hakbang para solusyonan ang naging assessment ng MMDA. The MMDA requested us actually to extend the pipe to discharge the Sige. floodwaters from that area underneath the Dolomite. Ayun pa mga kababayan. Oh, hukayin nyo ang ilalim ng Dolomite. Asan si Pacquiao? Gawin yung resource person. Witness. Dahil ang sabi ni Pacquiao, mayroon pa lang makina dyan sa ilalim ng Dolomite. Kahapon naman nang buksan ng Manila LGU ang floodgate sa Rojas Boulevard para paghandaan ang May floodgate naman pala. Bakit sinasarado? Open lang yan. I-open nyo lang. baha ngayong tag-ulan. Okay, so Ay, ang animal mga kababayan. Huwag ka nang makinig dyan mga kababayan, animal na yan. Ano masasabi nyo dito mga kababayan na sinisisi sa Dolomite ang pagbaha? Pero ang flood control nga sila. Wala silang investigasyon. Ano masasabi nyo dito? Post comments below.